everyone, and yeah, welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime, and this is the episode 89 of Voltes 5 Legacy reaction and review natin. Last 2 episodes na lang. Pero this episode 89, it's only 25 minutes, pero ang haba ng feeling dito, ang daming nangyari. Kaya ito na, simulan natin agad-agad para matapos na to. Okay, let's go! So dito, unang nakita natin na si Rutger ay nagpasalamat sa lahat ng nasa CBF, at then pinakilala na ni Steve sila Jamie at Mark, which is yung mga additional na kasama nila sa Voltes 5 team. And din dito na si Zardos, nagising na siya ay nasa loob na ng Diyos ng Digmaan na si Godor. Yeah, ang tawag dito na is si Godor, but actually ang tawag namin dito noon is Godor. Yeah, iba yung pagka-pronounce, pero it depends on you. Godor, yeah. Okay, tapos si Godor naman ay kinausap si Zardos, yan, nagsasalita. Meron parang AI dito si Godor natin na kaya niyang makipag-usap sa piloto niya. Okay? Si Godor ay kinausap si Zardos na ipagpatuloy ang laban at bumangon si Godor dito. And then, ang Voltes 5 team natin ay bumalik na sa Voltes 5 para labanan ang ating Godor. And then, si Zambojil naman ay ito na talagang hanap ng paraan para makatakas. And then, Voltes 5 team have their last vote in. And yeah, it's very, very epic vote in dito. Iba yung side ng pagka-vote in na parang ni-reverse nila yung screen, and then kahit yung pag-vote in nga ng vote lander natin is medyo iba din kasi dapat unang pumasok yung left side and then yung right side. Pero dito unang pumasok yung right and then left. So it's really obvious na flip lang yung scene na yon para maging iba naman, di ba? Pero it's still nice having to stay CGI. Ano pa bang irereklamo mo for that na i-flip lang yung screen? Wala namang na-reverse sa lahat, yung lander lang. Yeah, totoo yun. Pero yung pag-Voltes 5, yung pag-form, yung gumanon siya, ganun pa rin naman, okay? So, nice touch, okay? Pero halata lang yung sa lander. Yun lang, okay. So, balik natin dito sa ito na, Voltes 5 versus Godor. Ihanda nyo ang sarili nyo. Ang ganda na nangyari dito. Ang dami nangyari. Si Godor naman, nagkaroon pa ng Veiling landing. If we have that hero landing, here, we have the Veiling landing of Godor. Man, ang ganda niya tingnan dito. Angas, nabubulo na ako. Napakaangas ito ni Godor. Parang Gundam na talaga ang lakas ng dating ng Godor natin. Grabe yung detail dito ng Godor, as in yung part ng katawan niya, yung additional details, mga ornaments na makikita natin. Wow, CGI, saludo kami sa inyo. Okay, so ito na, Steve says that let's end this war tonight, guys. Sinabi niya ito sa kanyang kapwa Voltes 5 team. And then laser sword agad kasi nakita din nila na naglabas din si Godor ng espada dito. At ayun na nga, bardagula na espada na ni Godor at ni Voltes 5. Yan, papakita ko lang sa inyo kung ano mga nangyari, okay? At then napatras pa si Voltes 5 dito. Siya ay nahirapan na makabawi kasi ang lakas-lakas ni Godor dito. Mabuti na lang at nakahanap siya ng tiyempo at naitulak niya rin si Godor. Pero sa tibay ni Godor dito, sinangga lang niya ang laser sword gamit ang braso. Wow, ganun katindi. Kung iba pang mga beast fighter yan, nagawa noon ni Oslak, ni Draco, ni Zandra, ni Zul. Pag sinangga ng braso ng laser sword, talagang hiwang-hiwa ka. Pero dito, sinangga lang ang laser sword ng braso, okay? Laser sword niyan, okay? Laser sword na yan, okay? Pero braso lang, okay na. Super sipa naman dito ang ating Godor at tumilapon ang Voltes 5 natin na pa-roll, na pa-backroll pa nga. Backroll ba? Yeah, napabackroll pa nga si Voltes 5 dito. Ano si Godor naman, ayun na nga, parang Gundam, naglabas ng isang cannon, parang funnel, parang, kung sa Gundam pa, parang funnel yon. Okay? Naglabas ng cannon na biglang lumabas sa kanyang likod. At ito ay kanyang iniharap kay Voltes 5 at handa ng itira. Dahil napunta tayo dito sa part kung saan si Zambojil at si Rutger ay nagpang-abot na. Nalaman kasi ni Rutger dito na tataka si Zambojil at iiwan ang planetang Buzin niya. At nang sila ay nagkita ay yun na nga, nag-ispadahan, naglabanan, nagbarilan at ano pa. And then, balik tayo dito kay Godor at kay Voltes 5. Tinira na ni Godor ang kanyang cannon at hirap na hirap si Voltes 5 na sanggain ang napakalakas na enerhiya na ito. At siya ay tumilapon ulit at nabitawan ang kanyang laser sword. This sa Voltes 5 naman ay heavily damaged after taking the cannon of Godor natin at gumamit siya ng mga metal rabos para gamitin shield. Wow, it's very nice. Parang siyang shield ng Lefret na or ng Robles or ng Gundam Ariel. Parang ganun siya kalaki. Which is kung nanonood kayo ng Gundam or nagbibuild kayo ng Gunpla, talagang marirelate nyo ito. Pero tumagos lamang ang cannon dito, ang energy cannon dito ni Godor at nasira ang right hand ni Voltes 5. Which is, ito yung
part kung saan nakasakay si Mark. Kaya bigla na lang nawala si Mark sa screen at lahat talaga ng Voltes 5 team ay nag-alala kung kamusta si Mark, kung okay lang siya doon. Kasi because the right arm is, wala na, putol na. Okay, so, ayun. Mabuti lang at okay lang pala dito si Mark natin at doon si Godor naman titira pa ulit ng cannon niya pero di na kinaya ni Zardos kasi it's like there's an AI na telling Zardos or nagbibigay sa kanya ng instruction kung anong dapat gawin. So kung hindi nagsisynchronize ang ating pilot kay Godor, parang nawawala siya sa konsentrasyon dito. Okay? So si Zardos, hindi niya kayang kapangyarihan dito ni Godor kaya siya ay na-distract at tumulong naman ang iba pa mga top big Falcon forces natin na naka-jet fighter at tumira dito kay Godor at ayun na nga, na-distract si Godor dito at ito na yung pag-asa ni Voltes 5 at muli niyang nakuha ang kanyang laser sword at na-stab niya si Godor, kasabay nito ay natapos din ni Rotgar si Zambojil. Akala pa nga na lahat dito, I know even me, akala natin na mag-V-slash dito si Voltes 5 pero yeah, I remember that sa anime hindi niya na V-slash dito si Godor kaya yeah, I expected na ang mangyayari ay yung nangyari din sa anime na natumba sila kasi na-drain na yung energy na Voltes 5 dito na sana ay gagawin niya ng V-slash is hindi niya ito natuloy. At ang nangyari ay natumba silang dalawa na nasa ilalim si Godor at nasa taas si Voltes 5 habang nakatusok ang laser sword dito kay Godor natin. Habang si Zambojil naman ay napatay na nga ni Rotgar. Ayun, wala na si Zambojil natin pero Zambojil ay ayaw ko magtusintak sa'yo. Okay, inis na inis kami sa'yo. Okay, Voltes 5 team, abandon the Voltes 5 machine for their safety kasi nga baka sumabog yung mga robots natin. Then Rotgar binigyan na ng hustisya ang kamatayan ng kanyang asawa na si Rosalia noon, una niyang asawa, ang kanyang ina at ng kanyang unang anak na akala niya napatay na. Okay? And then, ayun, bigla na lang lumabas ang mukha ni Zambojil na siya ay buhay pa. And yeah, because yun naman talaga. Buhay pa si Zambojil dito. Meron naman itong gagawing kalokohan for the last episode. And after that, lumabas na ang bloopers ng ating Voltes 5 Legacy. Yes, dito pa lang sa episode 89, pinakita na ang mga iba't ibang bloopers ng ating Voltes 5 Legacy. So, parang wala akong masasabi na parang kakaibaw ano. It's just pure fight. And yeah, this whole episode is concentrated sa fight kay Godor at kay Voltes 5. The CGI fight of two big robots is very, very, very nice. Hands up and hands down kami sa inyo, Riot. Ang galing nyo, pati kay Derek Mark sa pagsulat nito kay, sino ngayon? Si Susan? Doctolero? Yeah, basta siya yun, yung writer. And then, sa lahat-lahat sa inyo dyan sa Voltes 5 team, sa producing, lahat. Thank you so much po. Maraming salamat. Ang ganda ng Voltes 5. Ang ganda ng Voltes 5 Legacy. Gawang Pinoy, pure Pinoy, at yeah, talaga may kita mo na binigyan ng oras, panahon, effort, lahat-lahat na. Okay, so yun lamang. So, yeah, yun lang talaga nangyari. And, that's it. Hintay natin at let's see kung anong mangyayari sa episode 90 for the last episode natin. So that's it for now guys. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo ang itong klaseng contents natin and videos, please to consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod ko pa na videos. Okay? So thank you so much guys. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake De La Paz signing off, and Uncle Anime signing off. And that's it. Let's vote in next time. But for now, let's vote out. And for the next episode will be our last vote in and last vote. Okay, that's it. Thank you and goodbye.